Kumakain ng mga chikiting, mga kabisdak. Si Little Insoy ay, di ba kumain man yun ng game? Kumakain na din siya ulit ngayon. Kumakain pa din siya ngayon ng bacon yan at fried fish. What are you eating, Atiti? Chicken and rice. Banana. At ito yung ating bago. Nangilamus naman lagi ka. Dali ba? Ali na. Diyan nanghilamus naman eh. Siya nanghilamus. Manig ice cream. Ang kasaktulong na. Adyo apila ng isang bago. No? Oh, that like that. How did you know? Dust. How did you know like that? Grabe, insurance. Ay, aralami. Si Inna. Ikaw. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel. As you can see, ito po ay sugat sa malapit sa ear ni Little Insoy. Kagat po yan ng insekto. I'm not sure kung aling insekto. Pero nag-dry na yan siya mga kabisdak. Malapit na po yang maghilom. Okay na po ang kanyang sugat. Sa last vlog natin, di ba kumain ng tuyom or yung sea urchin kami ni Daddy Insoy. After that is ito yung continuation ng ating araw, guys. Bumili lang kami ng fresh na isda sa wet market. Dadalhin natin ang mga isda sa aking parents doon sa bukid. And ang gusto ni Daddy Insoy before siya uuwi sa Korea is kakain mo na siya ng freshly harvest na coconut, yung galing talaga sa puno, yung buko mga kabisdak. And then kailangan din niyang pumunta sa bahay ng parents ko para kunin yung kanyang mga gamit kasi doon man yan tumutuloy si Daddy Insoy. Manghipos na siya, na siya sa kanyang mga gamit and magpaalam sa aking mga parents na uuwi na siya, babalik na siya sa South Korea. Pero kami ni Little Insoy, guys, hindi pa kami. Si Daddy Insoy lang po ang 2 weeks dito sa Pilipinas. Kami ni Little Insoy hanggang last week ng February ang aming bakasyon. Hey, rabur kita. Sibal Korea. Ay, Sibal Korea. Yes, si Daddy Insoy lang po ang naghahanda ng kanyang mga bagahe, ng kanyang mga gamit, guys. Hindi ko na yan tinutulungan. Siya na po talaga. Winner talagang ito si Daddy Insoy. Uy. Ayaw niyang bumalik, sabi nga niya, si Korea, ayaw niya pang bumalik sa South Korea kasi nga malamig pa doon dahil winter pa mga kabistak. Gustong-gusto niya itong weather sa atin sa Pilipinas kahit na mainit is, at least mainit, hindi yung nag-bundle up ka mga 2 to 3 layers ka ng damit dahil sa sobrang lamig. Mas gusto pa niya itong mainit. So, ayan, nandito sa bahay yung newborn son ni Lungkoy, si Kaden. Ayan siya, guys. Pupunta din mamaya si Dodong dito sa aming bahay. Magsa-signing na sila sa kanilang kontrata, sina Lungkoy, Dodong, and Saldi para madala ni Daddy Insoy po ito. Yan. Original copy kasi ang kailangan, guys. So, kung wala si Daddy Insoy is last year, ang ginawa namin is pina-LBC talaga yan. Pina-DHL pala yung kanilang mga kontrata. Hello baby Kaden, tulog na tulog pa yarn. After naming lunch, hindi ko na-vlog yung lunch namin. After ng lunch is nanguha kami ng buko kasi gustong-gusto nga ni Daddy Insoy kumain ng buko. And then itong aking nanay, nagpapakain po siya kay Lola para sa kanyang pananghalian. Oats and gatas po ang kinakain, ang pagkain ng aking lola mga kabisdak. 99 years old na yan si Lola. Fighter na fighter po si Lola Andia. Nga ni na krasada pa dong alparia tanan long. Uy, majo na di ay. Ama ilalula dapat ha naman. Nilabay na day tay ilalula.
Ang gani? Hani man na imong buhok tino. Di ay abi kong mauna na imong buhok. Oh. Ikaduhang semana karon Domingo. When you're sleeping next to me, God, I love that energy. Yeah, it's all I'll ever need for real. Ay, shout out to Manong Pidot. Nung Pidot, lagi ko pong maaasahan yan. Ang pinakapuging nangunguha ng buko dito sa aming baryo, Barangay Katipunan, Anda, Bohol. Si Nung Pedro ang maaasahan sa pagkuha ng buko, guys. Magaling din yan manguha ng buko. Isang ano lang, dapat magkuha siya muna ng isa, tas ihulog niya. I-try ko kung tama-tama ba yung edad ng buko. Hindi ba masyadong bata, hindi rin masyadong matanda. Sus, first try pa lang yan, first hulog, guys. Nung tinikman ko ay tamang-tama talaga ang edad ng buko na nakuha niya. Oh, very good si Manong Pedro ba? Manong Pidot. Uy, ya isa. Kaadyo nong. Oh, sakto kaadyo. Tubig. Masih lami yun, lami. 맛있어. Lami. Lami si. From sea urchin, from the sea to the mountain. Wow. This is province life, yo. Wow. Nagpabili po ako kay Lungkoy ng isang red horse para mabarya po yung ating cash kasi hindi rin naman tumatanggap ng malaking cash itong si Uncle Pedro, no? Parang nahihiya man nga ito, guys, kahit bigyan mo ng nahihiya yan, hindi tumatanggap, ayaw tanggapin. So para mabarya, nagpabili tayo ng isang beer. Oh, thank you talaga Manong Pedro, Manong Pidot. May klase kasi si Tina kaya hindi po siya nakasama sa amin. Oh, si Kuya Saddam at si Shane nandoon lang sa bayan nga kasi may klase, may pasok si Tina. Itong dalawa, si Riley at si Crisel. Si Riley anak ni Ate Bibi at si Crisel anak ni Lungkoy. Panganay ni Lungkoy, mga kindergarten pa yan sila, guys. Half day lang ang klase nila. Kaya kasama namin ang mga bata, ang mga girls. Oy! Oh, arang kaon na. Mo school kisa man ni anak, kuya. Wow. Ay, di person. Guwapo. Naapo kay Koreano di ay. Ha, man ni sila guys eskwela. Abihid. Kani si Kuan. Shop, abihid po ni si Kinis Koreano, abihid po ni. Oh, babay na. Jara ka mga minus na po mga apo Pidoto. Anong puno aning sabawan ni Ron? Tura na nong, amo ra na dadon nong. Okay na nong. Matro ko. Salamat ka na nga. Salamat sa kuala. Salamat ka nong. Sunod na pod. Alam niyo, wala talaga makakatalo sa lasa ng fresh na pagkain, guys, no? Katulad nitong ating buko ay sarap na sarap. Masarap yung laman, masarap yung sabaw. Itong si Daddy Insoy, marunong din pala siya. Hindi ko yan tinuruan, guys. Kasi nga matagal man siya sa Pilipinas. Na-try na niya yan sa Cagayan de Oro ang magtib-tib ng buko. Oh, very good si Daddy Insoy. Hindi pa nakalimutan paano magtib-tib. Masiji. 이거. Bisa kapalit na ng red horse lang. Ibi? 좋다. Wa pa. Hapit na. Ay, aralami. Si Inna. Kana na, That's the very masarap part.
Wow. Ara lami sina. Grabe insoy. Ara lami 먹어. Sa mga nagtatanong pa rin sa akin hanggang ngayon kung may coconut tree, may buko ba daw sa Korea, ay wala pong coconut tree mga kabisdak. Yung gata na ginagamit namin doon is yung nasa lata. Wala po kami nito. Wala kaming coconut tree, wala kaming banana tree. I'm not sure sa ibang part ng South Korea kung may naka-eco house na ba sila na banana tree, but I'm sure, 100% sure, wala pong coconut tree doon kasi ayun nga, ang niyog is nabubuhay lang sa mga tropical country. Hindi po yan sila pwede sa Korea na 4 seasons po doon. May spring, summer, autumn, and winter. So, hindi kaya ng coconut ang malamig na panahon at ang snow, mga kabisdak. 됐어! 안 돼, 못해! 야, 뭐 이렇게 말라위냐 이거? Hoy, matagak ka gani. That's enough. 그렇지? Oh. 씨, 아파. Apo, the feet. 어. 야, 이거 어우. Apo. Masakit kasi ito sa ano guys, oh. Sa ilalim ng paa. Masakit po sa lapalapa ba? Akala siguro ng ating Daddy Insoy na madali lang umakyat sa coconut tree. Pangalawang attempt na niya yun guys ay hindi po basta-basta dahil pag hindi ka sanay talaga yung paa mo ay wala pa mga kubaw-kubaw or yung mga kalos. Masakit po siyang, masakit apakan yung hak-hak ng lubi mga kabisdak. Sana, saan naman natin mo pagpag-harvest? Saan naman mo pagpag-harvest? Nga, nakot ka na magtijan. Hindi ka magkabag-vitamins. Sarap ka. Actually, mas gusto po ni Daddy Insoy ang kumain ng ganito lang, yung plain na coconut guys, coconut juice and yung coconut flesh. Ayaw po niya ng nilamaw, ayaw niya ng salad, coconut salad, buko salad, ayaw niya yun guys. Gusto niya itong plain and simple. Para lasang-lasa daw sa kanya yung coconut juice and yung buko. And hindi na po kami nag-uwi sa bayan, sa bahay nila Kuya Saddam at Shin. Hindi na namin dinalhan kasi 'di ba last time nilamaw tayo doon. So, ito mga inano namin, nakuha naming mga buko juice and itong coconut flesh. Binigay ko lang kay Ate Raisa, Ate Bibi at kay Mama and Papa ko. Sila na ang gumawa ng nilamaw guys kasi nga nakakain naman tayo ng nilamaw last time. At ako din, nabusog ako. Ito si Daddy Insoy, nabusog din. Nakaubos siguro kami ng 3 mga buko. I can get his mind라고 이런 게. Ano? Oh, tada! Hindi ko na na-vlog si Dudong. Dumating siya sa bahay namin para mag-sign sa kanyang contract. Dinalhan din niya ng pasalubong dahil alam ni Dudong na nagustuhan ni Daddy Insoy ang bago last time nung bumisita tayo sa bahay nila. Di ba, nanguha tayo ng bago. O, nagustuhan ni Daddy Insoy. Kaya nagpasalubong siya kay Daddy Insoy ng mga bago ulit. O, very good talaga itong si Dudong ba? Ayan, dinala ko na dito sa bahay ni Auntie Lulit dahil dito ko po siya lulutuin dito kasi matutulog si Daddy Insoy. Kasi kinabukasan, magpunta na tayo sa city, sa Panglao. O, abangan niyo po sa next vlog. Nangilamus naman lagi ka, dali ba? Ali na. Jara nanghilamus naman ni. Nanghilamus man ni ice cream. Jesus! Jesus! Kaya man ng bata, kaya man ng bata. Nanghilamus naman ni ice cream. Maupay pag-ilis. Maupay pag-ilis, mag-ilis na pod. Jara ning bata ni. Nanghilamus naman ni. Baho naman ng ice cream. Ang masarap na luto po ng mga bago leaves ay gataan siya guys. Gataan mo and then pwede mo rin siyang haluan ng ibang gulay like balunggay, petchay, alugbati. Basta gataan mo lang siya, lagyan mo ng lemongrass, maraming lemongrass yung mga tanglad. And solved na. Opo, solved na. Masustansya. Free lang ito kasi nasa
gilid-gilid lang, tas binigay pa ni Dudong. Ay, thank you so much to Dudong talaga. Dudongski, you're the best. Tapos nung isang araw, guys, dinalahan ako ni Dudong ng hinugna ng langka. Kung naka-follow kayo sa ating Facebook page para ma-update kayo sa ating mga kaganapan sa bakasyon natin 2026, paki-follow po Bisdak in Korea na may 96,000 followers sa Facebook. Thank you mga kabisdak! Shout out to my handsome uncle, Uncle Eric Anderson, for letting me stay in your house. Sa mga nais mag-book ng reservation sa kanilang Airbnb, pakitype lang po sa Airbnb, Anderson Homestay. Book na mga kabisdak. Book na mga kabisdak para makita nyo po at ma-enjoy ang view ng aming mga magagandang beaches, White Sand Beach sa Anda, Bohol. And then, abangan sa susunod na mga vlogs, gumawa po ako ng house tour sa ating Anderson Homestay. So, stay tuned guys. Actually, marami kayong aabangan talaga. Ang aming panglaw vlog with Daddy Insoy na nakakatuwa. Marami kaming mga wow mali moments sa panglaw ba. Abangan guys! Nauna na pong kumakain si Little Insoy ng kabisdak. Malapit na yung matapos game and then kumakain siya ng kunting lechong manok. Yan. Yung ating naman is malapit na pong maluto yung ginataang bago with malunggay. Si Daddy Insoy magluluto ng kimchi pancake. Ayaw niya dyan magluto. Ganyan po kami mga kabisdak, even sa South Korea, yung food ko, ako yung nagluluto. Si Daddy Insoy, siya nagluluto. Minsan, kapag gusto ko ng Korean food, si Daddy Insoy na ang nagluluto for us, for the three of us. Kung gusto niya naman ng Pinoy food, ako yung nagluluto for the three of us. Bad mood yan si Little Insoy. Kasi nag-agawan sila ni Tina sa isang sour belt na natira. Kaje! Ayan, kumakain ng mga chikiting, mga kabisdak. Si Little Insoy ay, di ba kumain man yun ng game? Kumakain na din siya ulit ngayon. Kumakain pa din siya ngayon ng bacon yan at fried fish. What are you eating, Ate T? Chicken and rice. Banana? At ito yung ating bago. Actually, kumain ako guys. Nag-stop lang ako para mag-vlog. Nakalimutan kong mag-vlog habang nasa kalagitnaan natin sarap na pagkain. Wow! Yan po yung dala natin na dress for Tina and Riley. Ang sexy. Bagay na bagay po kay Tina. Yung kanyang damit. Pretty! You look so pretty, Ate. Ganda. Si Daddy Insoy, dito po yan talaga kumakain sa labas. Dito siya nag-e-enjoy sa kanyang food. 맛있어? 재수없지? When will you eat the bago? 재수없어? When will you eat the bago? Now? Ay, 참나. Igo bara. 뭐야? Nagdadala na din si Little Insoy. Ano na? Gumagaya na sa kanyang papa. Murago? 고양이 새끼 때문에 그래 이거. Will you give me bago or not? 그래. 왜? Sorry, sir. 고양이 새끼가 아우 짜증나. 먹어볼까? Ano ba? 아. 어때? 좀 프리틴은 안 돼? Very good for health now. 진짜로? Oh, very healthy.
And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoyed this vlog, please like, comment, share, and hype. Nagulat ako. Ingat lahat. Ingat lahat. Kuruchi. Good job, Atiti. Ingat lahat. Ingat lahat.